ayun, nakapanibago at this would be my first recording ngayong taon. Hindi na ako nakapag-video the last gawa ng, I don't know if kita nyo sa video, pero yung speedometer ko hindi gumagana. Ayan o. So bakit nga ba nasira yung speedometer ko? So ito lang yun pagkagat ng bagong taon. Baka sabihin nyo, baka binomba niya nung bagong taon yung motor niya. Hindi po, hindi ko nga ako nabuksan to ng New Year. Baka kamo nagtampo yung motor kasi hindi ko binuksan ng New Year. Pero ayun nga, New Year, pagkat ng bagong taon siguro, unang bukas ko dito, gulat ako, hindi gumagana yung speedometer. Nagka-issue siya noon nung tumambay kami sa Cafe Inato doon kila Arvin. Napansin ko hindi gumagana. Tapos after noon, kinabukasan gumana naman, but unfortunately nawala din siya ulit. So dinala ko siya initially kay Custom Culture para ipa-check. Kaso at that time nung pumunta ako sa Custom Culture, hindi pa gumagana na yung diagnostic tool nila, may issues with the connection. Kaya pumunta din ako ng Motostrada kinabukasan nun. Now at Motostrada, they tried to actually check by using their diagnostic tool, and ang akala ko, well, ang akala ko lang ang mali nito or ang issue nito is yung sensor lang, diba? ABS sensor, which also includes yung speed sensor nya, yung sa harap. Now chinek nilang mabuti and it looks like hindi mabasa mismo yung ABS ECU. So yung diagnostic tool kasi nila doon lalabas kung ma-detect okay or may problem. For my instance, hindi nila talaga mabasa. So nakapula lang siya. So dapat may mababasa silang iba doon. So since di mabasa, ang na-diagnose sa motor ko is yun nga, yung ABS ECU. Now under warranty pa naman tong motor ko, so pinasok ko doon sa warranty. And sabi ni Sir Terry from Motostrada, yung service advisor nila doon, that it's gonna take a few months bago nila makuha yung part para palitan yung nasa ECU. So I know it's gonna take a while, sabi 3 to 4 months, diba? Okay. Pero I hope mas mabilis doon kasi ang hirap mo walang speedometer. Doon sanay na ako kahit walang speedometer naman. Mahirap talaga kasi ang hindi gagana dito is yung ABS natin. Ngayon naka-on lang siya, and then yung sa traction control din wala, syempre kasi hindi gumagana yung speed so paano babasahin ng system kung kailan siya magbe-brake using the ABS system, and then yung sa traction control, di ba? Paano malalaman ng gulong or ng system yung takbo ng gulong kung wala yung sensor? So yun lang yung kinakatakot ko. Pero other than that, for slow speed riding and then for actual riding here in the city, pwede naman siyang gamitin. Ang ayaw ko lang gawin is yung layo ng malala. So hindi ko siya madalas ginagamit kasi sira nga yung odometer nito. So parang ang awkward naman, yung reading mode dito sa odometer na digital hindi gumagalaw, pero yung actual na tinakbo ng makina is tawag dito iba na, diba? Actual. Kaya siguro for rides, hira ko lang gina, parang since nung nasira to, isang beses ko, dalawang beses ko lang nagamit, and malapit lang na. Makakamiss magmotor pero mababaliw ka pag di ka nakapagmotor. Yung rides na ako nung nakaraan talaga, tapos wala, nasira. Hindi ko sira yung speedometer. Nakakatakot lang kasi takbo. Although
Mas safe naman kung marami kayo mag-ride. Kahit dali mo to, okay lang yun. Speedometer lang naman din nila. ABS, yun lang din naman, tsaka traction control. Kung suabe lang naman yung takbo nyo, bakit hindi mo dalhin, di ba? Pwede naman siya. Hindi ka naman harapos magtatakbo eh. Nakakasabi hindi harapos, tapos ganito yung takbo. So, zero. Pag nahuli ako dito, sir, ang bilis nyo patakbo. Zero yung takbo mo. Gago! Joke lang. Ayun. So, nakuha na natin yung mugs. Tayo ay uuwi na. Kasi I forgot to tell something pala, yung update dun sa nasira akong, or hindi pala update kasi di ko pa napopost. So yung nasira na lagayan ng plaka, yung plastic na to, ayos na siya. So ayan siya, oh. Ayos na. Naputol to dati, diba? So sasama ko na din dito para makita nyo kung ano nangyari. Flashback. Nagkaroon na naman ako ng issue. Bumigay yung ating plate holder part. Medyo lumuwag din to. Ito yung plate ko. Siguro nangyari dito, pumailalim dyan eh. Kasi naramdaman ko parang may tumunog, tapos may pumailalim. So umaandar ako, may kumaskas. And then may namoy ako. So ito yun, nasunog. Although mabagal naman yung andar ko nun, pero ayun, na damage. Pag tigil ko, siguro I don't know what happened, gumanyan siguro dito yun, no? Tapos nakaskas, tapos nalaglag. Kasi pagkakita ko sa lupa, nakaganon siya eh nung pagkatigil ko. So nandito siya, dyan lang. Ayun. End of flashback. Baka sabihin naman na, ay, wala namang parts availability pala sa CF Moto. Sir, marami po talaga. It's just that yung sa akin is parang rare issue. Actually, sa grupo dalawa eh. Sa grupo namin dalawa yung nagkaroon ng ganitong issue. Ako at saka isang member namin from Cavite, si Sir Julmar. Sana magawa ng paraan na yung sa amin kagad kasi nakakapuryo. Pwede mong dalhin kaso hindi ka safe eh. Pwede mo siya itakbo mabilis eh. Pero makakaba ka lang konti. So depende siguro sa rider. Ibang motor nga, yung mga lumang motor, walang speedometer, tingin lang. Saan talaga magawa? Alam mo, bawat bukas ko ng motor, pinagdadasal ko na gumana by some miracle. Kasi gumana siya bigla, isang one time eh, di ba? Wala, tapos kinabukasan bumalik, tapos kinabukasan wala ulit. So hindi ko na alam talaga. Kaya pinutol dito yung mga halaman. Yung mga halaman dito eh, nanayimik yung mga halaman eh, pinutol mo. Ito, tira mo tong tatlong to. Nakatayo kayo dyan. May stoplight naman. Mga pinag-uusapan yan. Ilan na huli mo pre? Wala pa nga eh. Habang tayo dito sa kanto na magkakamali. What the f***? Tignan natin kami magle-left turn dito. Tapang mo naman boy, kung ano, left turn ka dyan. May tatlong nakabantay, pero for sure meron din dun sa dulo pagkaliwa mo. Nakaabang dun. Siyempre may nakabantay. U-turn ka, uy. Diba? Matiwasay, mas mabilis ang daan pagka dito. Hindi katulad ng ano, pinipilit mag left turn dun ng mga kotse, tapos nagbablock na yung traffic doon. Ay gabi, nag-withdraw pala ako. Binili ba yan? Binili.
Dumi na ng motor natin. Sunog na ako. Batang init ngayon ng mga nakaraan, ano, lamig-lamig. Ganda ng motor. Pero hindi mo malayo. Step mo to, baka naman. Maghahanap tayo ng bulalo, ng bulalo. Oh, so may. Buti lang malapit lang yung taxi ni Vivian dito sa amin. So, hanap tayo ng bulalo. Order tayo ng bulalo. Dito, okay lang. Ang tanong, kasya kaya kasya yan? Pag hindi, pagkakasyahin. Kaya talaga ako bumili ng ng bag. Kaya ako bumili ng bag. Huwag na ba, pumutok yung plastic, isa lang ako niyan. Kasi, pang ano yan, pang ulam-ulam. Hindi talaga tools ang nakalagay dito, pagkain. Ayan o, so shout out kay TSM. Ganda ng mga gawa nila. Ganda o, quick release, quick. Oh. Tapos syempre pag naiwan mo yan, pwede mo lagyan ng padlock. Bibili ka ng cruiser type na bike, tapos wala lalagyan. Ganda talaga palagay na saddle bag. Dami mo malalagay eh. To think na yung saddle bag ko is maliit pa, ilang liters lang yan eh. Yung iba nasa 24 liters, malalaki talaga yung kasya yung isang laptop. Sa akin hindi kasya laptop dyan eh, siguro iPad, pero laptop hindi. Ang laking tulong kasi tools, gamit, hindi ka na magbabak, hindi sasakit likod mo, diba? So ayun, okay siya. Tapos lalagyan ulam, pwede yun. Bili akong pagkain.